Kumusta mga kasaliksik? Hindi naman na talaga may pagkakaila na napakaraming mga bagay dito sa ating mundo na maaaring hindi lang natin napapansin dahil nakabaon nito sa lupa. Kaya mula sa 1,000 taong gulang na Viking sword hanggang sa Colombian mammoth ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakakilabot na bagay na nagawang mahukay ng mga tao sa ilalim ng lupa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. 1,000 taong gulang na Viking sword. Noong Mayo 2024, habang abala sa pag-aayos ng kanyang sakahan, natuklasan ni Evin Tevteni Lavre, isang magsasaka mula sa Soldal, Norway, ang isang bagay na magbabago sa kasaysayan ng Viking. Habang nililinis ang mga bato sa kanyang lupa upang ihanda ito para sa pagtatanim, napansin ni Lavre ang isang piraso ng metal na nakausli mula sa lupa. Sa una, inakala niyang ito'y bahagi lamang ng lumang kagamitan sa sakahan. Ngunit ng kanyang hukayin ito, nagulat siya nang malaman na ito ay isang espada ng Viking na halos 1,000 taong gulang. Ang espadang ito, na may habang 14.5 pulgada, ay nagmula pa sa panahon ng Viking, partikular noong 900 hanggang 1050 CE. Pinaniniwalaang ang espada ay isang Ulfbreath sword, isang uri ng armas na tanyag dahil sa kalidad nitong pagkakagawa at tibay. Ang mga ganitong espada ay bihirang makita at inaasam-asam ng mga mandirigmang Viking dahil sa kanilang lakas at precision sa labanan. Ang kondisyon ng espada ay kahanga-hanga. Ang hawakan at malaking bahagi ng talim nito ay napanatili dahil sa pagkakalibing nito sa makapal na luwad. Agad na ipinaalam ni Lavre ang kanyang natuklasan sa mga archaeologist. Ang espada na siyang kauna-unahang Ulfbreath sword na natagpuan sa rehiyon ng Rogaland ay nagbigay ng natatanging liwanag sa kasaysayan at kultura ng mga Viking. Sa ngayon, ito ay tinuturing na mahalagang bahagi ng pamana ng Viking sa lugar at naging inspirasyon sa maraming tao upang mas maunawaan ang kanilang kasaysayan. Number 9. Mastodon Skull. Noong 2014, habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Timog Pransya, nadiskubre ng isang magsasaka ang isang pambihirang labi na nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang mundo. Sa ilalim ng lupa, nahukay niya ang bungo ng isang Pyrrhenian mastodon, isang nilalang na nabuhay milyong-milyong taon na ang nakalilipas. Ang mastodon ay isang malalaking hayop na may natatanging 4 na pangil, 2 sa itaas at 2 sa ibabang bahagi ng panga. Noong una, nagdalawang isip ang magsasaka na ibahagi ang kanyang natagpuan. Natatakot na baka dagsain ng mga archaeologists at treasure hunters ang kanyang ari-arian. Ngunit, makalipas ang 2 taon, nakipag-ugnayan siya sa Natural History Museum of Toulouse. Dito nakumpirma ang kahalagahan ng natuklasan. Isa itong pinakakompletong labi ng mastodon na natagpuan sa rehiyon. Ang mastodon na ito na nabuhay sa pagitan ng 11 at 13 milyong taon nang nakalilipas ay nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng sinaunang hayop at ang kanilang papel sa ecosystem. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang bungo upang maunawaan ang kanilang pag-uugali at kaugnayan sa kapaligiran noong panahong iyon. Isa itong makasaysayang kayamanan na nagdadagdag sa kaalaman ng mundo sa buhay noong sinaunang panahon. Number 8. Rat King. Sa isang tahimik na baryo sa Saro, Estonia, isang magsasaka na nagangalang Rain Kiv ang nakatuklas ng kakaibang bagay na nakapagpamangha sa mga lokal at siyentipiko. Habang abala siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, narinig niya ang kakaibang ingay mula sa ilalim ng sahig sa kanyang kamalik. Nang kanyang siyasatin, nadiskubre niya ang isang hindi kapani-paniwalang tagpo. Ito ay isang Rat King. Ang Rat King ay isang bihirang pangyayari kung saan ang mga buntot ng mga daga ay nagiging magkabuhol-buhol na para bang isang malaking buhol ng tali. Sa kaso ni Rain, 16 na daga ang magkakasamang buhol at 7 sa mga ito ay buhay pa. Desperadong nagpipilit na makawala.
Ang natitirang siyam naman ay namatay na dahil sa kakulangan ng hangin at pagkain. Ang ganitong pangyayari ay napakabihira na merong 58 lamang na naitalang kaso mula pa noong ika-16 na siglo. Agad na nag-viral ang kwento matapos itong ibalita sa isang lokal na mamamahayag. Dinala ang Rat King sa Natural History Museum ng University of Tartu upang pag-aralan. Ayon sa mga eksperto, ang mga Rat King ay karaniwang nabobuo sa malalamig na panahon kapag ang mga daga ay nagkukumpulan para magpainit. Ang kanilang buntot ay nagiging magkabuhol-buhol dahil sa yelo, dumi o excrete. Ang natuklasan ni Rain ay hindi lamang kakaibang tanawin, ngunit nagbigay din ito ng mahalagang kontribusyon sa pag-unawa sa kalikasan ng mga hayop at ang mga bihirang kondisyon na maaaring mangyari sa kanilang buhay. Isa itong paalala ng misteryo at kababalaghan ng mundo ng ating ginagalawan. Number 7. Mga buto ng woolly mammoth. Noong 2015, isang simpleng araw ng trabaho ang naging hindi malilimutang karanasan para kay James Bristol, isang magsasaka ng soybean sa Michigan, USA. Habang nag-i-install siya ng drainage system sa kanyang bukirin, may natamaan siyang matigas sa ilalim ng lupa. Sa una, inakala niyang isa lamang itong malaking bato. Ngunit, sa masusing pag-ukay, nadiskubre niyang ito pala isang tadyang ng isang sinaunang woolly mammoth. Ang unang natuklasan ay naging simula ng mas malaking paghahanap. Tinawag ang mga paleontologists. At sa kanilang pag-ukay, natagpuan nila ang halos kompletong kalansay ng woolly mammoth. Kasama rito ang bungo, pangil at ngipin ng hayop. Na-preserve ang mga buto dahil sa sedimentong lumilibot dito. Naprotektado ito mula sa pagkasira sa loob ng libo-libong taon. Ang mga buto ay tinatayang nasa pagitan ng 11,000 hanggang 715,000 taong gulang na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa panahon ng Ice Age. Higit nakakapansin-pansin ang mga bakas ng pagputol sa ilang buto na nagpapatunay na maaaring kinatay ng sinaunang tao ang mammoth na ito para sa pagkain. Sa ngayon, ang mga labi ng woolly mammoth ay nakadisplay sa University of Michigan's Museum of Natural History na nagbibigay inspirasyon at impormasyon sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 6. Hoard ng Romanong Barya. Isang araw noong 2015 sa nayo ng Yukon, Switzerland, isang magsasakang nagkaroon ng pambihirang karanasan. Habang inaasikaso niya ang kanyang cherry orchard, napansin niya ang isang kislap mula sa isang burol ng lupa na gawa sa mga nunal. Sa kanyang pagkamausisa, hinukay niya ito at natagpuan ang isa sa pinakamalaking koleksyon ng mga Romanong barya na natuklasan sa bansa. Mahigit 4,000 barya ang natuklasan. Karamihan ay yari sa bronze at ang ilan ay may 5% pilak. Ang bigat ng mga ito ay maabot sa 15 kilo. Pinaniniwala ang mga ito ay inilibing halos 1,500 taon na ang nakalilipas sa pagitan ng 270 hanggang 305 CE noong panahon ng pamumuno ni na Emperador Aurelian at Maximian. Ang kondisyon ng mga barya ay nakakabilib kung saan ang mga nakaukit dito ay malinaw pa rin na para bang bagong mint lamang. Ang mga barya ay nakaimbak sa maliliit na pouch na yari sa balat na nagpapahiwatig na ito ay sadyang itinago noong panahon ng kaguluhan o kawalan ng katiyakan. Sumunod sa batas ng Switzerland, agad na inuulat ng magsasakang natuklasan sa mga otoridad ng arkeolohiya. Ang kayamanang ito ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng rehiyon at ngayon ay nakadisplay sa Vendusa Museum sa Brugg. Number 5. Plague Pit sa Lincolnshire. Sa kalagitnaan ng tahimik na bukirin ng Lincolnshire, England, noong 2023, isang karaniwang araw ng pagbubungkal ang humantong sa nakakapangilabot na pagkatuklas. Sa malapit sa Thornton Abbey, natagpuan ng isang magsasaka ang isang mass grave na naglalaman ng mga labi ng 48 tao, kabilang ng 27 bata. Ang libingan ay mula pa noong ika-14 na siglo, panahon ng Black Death, ang pandemya na pumatay ng halos kalahati ng populasyon ng Europa.
Ang mga bangkay ay maingat na inilibing sa magkakapatong na mga hilera na nagpapakita ng kaguluhan at desperasyon ng panahon. Ang pagkatuklas na ito ay nagbibigay ng mahalagang detalye tungkol sa epekto ng pandemya sa mga rural na komunidad. Ang Thornton Abbey, isang relyoso at medikal na sentro noong panahong iyon, ay tila naging kanlungan ng mga biktima ng salot. Sa masusing pagsusuri ng mga labi, natuklasan ng mga eksperto na ang mga individual ay nahawa ng Yersinia pestis, ang bakterya na sanhi ng Black Death. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay liwanag sa kasaysayan ng medikal at panlipunang tugon sa pandemya at naging mahalagang bahagi ng pag-aaral sa kasaysayan ng medieval England. Number 4. Shell ng Glyptodon. Noong 2015, habang naglalakad sa kanyang lupaing malapit sa isang maburak na ilog sa Argentina, si Jose Antonio Nieves, isang magsasaka, ay nakatuklas ng pambihirang labi na magbibigay buhay sa sinaunang kasaysayan ng rehiyon. Sa simula, inakala niyang isang malaking bato lamang ang nakausli mula sa lupa. Ngunit nang kanya itong linisin at hukayin, napagtanto niyang ito pala ay ang fossilized na shell ng isang Glyptodon, isang sinaunang hayop na kahawig ng armadillo, ngunit may sukat na kasing laki ng isang Volkswagen Beetle. Ang Glyptodon ay isang halamang kumakain na naninirahan noong Pleistocene epoch, libo-libong taon nang nakalipas. Ang matagal nitong shell ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga predator, habang ang kanilang mabibigat na buntot ay ginagamit bilang sandata sa labanan tulad ng kung paano ginagamit ng usa ang kanilang mga sungay. Ayon sa mga eksperto, maaaring nakasalumuhan ng mga sinaunang tawang Glyptodon at malaki ang posibilidad na sila'y hinahunting para sa pagkain. Ang pagkakatuklas ng halos perpektong kondisyon ng shell ay nagbigay ng labis na kaguluhan sa mga paleontologist. Ang lugar ng paghuhukayan ay naging sentro ng interes ng mga siyentipiko at mga fossil enthusiasts na sabik na matutunan ang higit pa tungkol sa hayop at ang kanyang papel sa ecosystem sa panahong iyon. Sa ngayon, ang labi ay patuloy na pinag-aaralan upang mas maunawaan ang ugnayan ng Glyptodon sa sinaunang kapaligiran at mga tao. Number 3. Mysterious Eggs. Isang umaga sa kalagitnaan ng bukirin sa Midwest, nagising si Jack, isang magsasaka sa isang kakaibang tunog na hindi niya pa naririnig noon. Sa una ay nakala niyang may problema lamang sa kanyang makinarya. Ngunit habang siya'y papalapit sa kanyang maisan upang imbestigahan, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Mga malalaking itlog na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga itlog ay malalaking bagay na tila hindi mula sa mundong ito. Ang kakaibang liwanag na nagmumula dito ay nagdulot ng kilabot kay Jack at sa kanyang mga anak na sina Mary at Giselle. Sa kabila ng kagustuhan niyang sirain agad ang mga ito upang maprotektahan ang kanyang mga pananim, pinigilan siya ng kanyang mga anak na mas nangababaw ang pagkamausisa. Maya-maya pa ay nagsimulang umalog ang isa sa mga itlog at sa wakas ito ay nabasag. Naglalaman ito ng isang nilalang na hindi pa nakikita ni Jack sa buong buhay niya. Ang pagkatuklas na ito ay nagdulot ng matinding tanong sa pamilya. Ano nga ba ang mga nilalang na ito? Saan sila nagmula at bakit sila naroon sa kanilang bukiri? Hanggang ngayon nananatiling misteryo ang mga itlog at ang kanilang laman at nagbibigay ito ng takot at pagkagulat sa sino mang makakaalam ng kwento. Number 2. 2,600 years old na stone lab ng Parao. Habang naghahanap para sa pagtatanim, isang magsasaka sa hilagang silangang bahagi ng Egypt ang nakahukay ng isang makasaysayang artifact na bihirang matagpuan, isang sandstone slab o estela na mula pa noong panahon ng Parao Wahibre Heber o Apis, higit 2,000 taon nang nakalilipas. Ang slab na may sukat na 71 pulgada ang haba at 41 pulgada ang lapad ay may mga ukit ng hieroglyphs at simbolo na nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng 26th dynasty ng Egypt. Ang mga ukit sa slab ay nagpapakita ng tagumpay ng Parao sa mga labanan at mga kampanya sa militar. May mga detalyeng naglalarawan ng diskarteng militar at pakikibaka laban sa mga Phoenicians.
Gayon din ang mga simbolo tulad ng wing sandisk at royal cartouche na may pangalan ni Abris. Ang artifact ay tinuturing na mahalagang salamin ng panahon ng tensyon sa politika at militar noong 589 BCE hanggang 570 BCE. Number 1. Columbian Mammoth. Noong 2015, sa Timog Ellis County, Texas, si Wayne McEwan, isang magsasakay nakatuklas ng halos kompletong kalansay ng isang Columbian Mammoth habang siya'y naguhukay sa kanyang radyo. Ang Columbian Mammoth na mas malaki at walang balahibo kumpara sa woolly mammoth ay nanirahan sa Hilagang Amerika noong panahon ng Ice Age. Ang mga buto, kabilang ang malalaking pangil at bungo, ay napreserba ng maayos dahil sa sedimentong nagpoprotekta rito mula sa pagkasira sa loob ng libo-libong taon. Bukod sa kahanga-hangong kondisyon ng mga labi, natuklasan din ang mga bakas ng hiwa sa buto na nagpapahiwatig na maaaring hinanting at kinatay ng mga sinaunang tao ang mammoth na ito. Ang natuklasan ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa interaksyon ng tao at megafauna sa sinaunang panahon. Sa kabutihang loob ni McEwan, ibinigay niya ang mga labi sa Perot Museum of Nature and Science sa Dallas, kung saan ito pinag-aralan at ipinapakita sa publiko.